more or less we're here. So yung second part, hindi na po kayo mabili ng upat dito kasi ito ay theology na Eucharist. Diba? So pag sinabi natin Eucharistia, gift of self, at yung ating talagang punto ay the real presence of the Lord in the Eucharist, or by extension, when we make adoration of the Blessed Sacrament. Marami pong title ang Eucharist. First, siya ay tinatawag na Eucharist. Tinatawag din siya the Lord's Supper. Tinatawag din siya breaking of the bread. Tinatawag din siya Eucharistic Assembly, memorial of the Lord's Paschal Mystery, Holy and Divine Liturgy, Sacred Mysteries, Holy Communion, Holy Mass. Iisa-isa yung po natin. Pakitignan po yung picture na yan, matago na siya rito. Diba? Ayan. Kasi pag titignan mo, yan yung tinatawag natin the communion of saints. Yung nasa gitna, yung mga buhay na nagtitisan. Yung nasa taas, yung mga nasa langit, yung mga santo. Halos si God the Father, nasa gitna yung Holy Spirit, tapos nado si Jesus doon sa host. Tapos dito po sa pula, that is purgatory. Diba? Tanungin mo sa sarili mo, sino ang oldest person na inilista mo doon sa envelope for the dead? Tanungin mo na sa sarili mo, ha? Sino ang pag sinabing oldest, yung pinakauna ng namatay sa pamilya mo, na na-remember mo isulat ang pangalan niya sa All Souls envelope? How old? Grandfather? Meron pa ba older sa grandfather? Ako, yung great-grandfather, namatay siya ng early 1900s. Kasi yung libingan, magkakasama, hindi ko naman siya naabutan, pero siya ay grandfather and grandmother ng father ko. Si Valentin at si Brigida. Valentin Dobles and Brigida Modo. Right? So, mga buto na sila roon, pangalan na lang nakalagay, kung kailan sila nakatang, pinanganak. So, why did I ask you? Kung gaano kalayo, yung naalala mo, umatras ka papunta sa future, ganun ka na maaalaala. Right? So, importante pala pag nagdadasal tayo ng kaluluwa, hindi lang yung kinala natin. But the many more who are no longer, remember, mas marami po yun. Kasi after 3 generations, napatay ka, paano na kumaalala? Right? So, yan yung ibig sabihin natin, communion of the saints. Now we look into the different titles. Eucharist means thanksgiving. At ano ang pinagpapasalamat natin? Nakuha natin ito sa tradisyon ng mga Hudyo. We thank God for creation, we thank God for salvation, and we thank God for sanctification. Ibig sabihin, kailangan malinaw yung pinagdadasal at pinasasalamatan natin. Some people say, hindi ako nagsisimba, wala naman akong dapat ipagpasalamat. Yun hinigaw mo. Siya nakalibig na, ikaw humihinga ka, hindi ka dapat magpasalamat. Ha? O kaya, yung asawa mo, napruhan, namatay na sa wakas, hindi mo dapat ipagpasalamat. No offense. Diba? Tanungin mo sa sarili mo. Diba? Nakadaos ka na. Diba? So, importante yung ating Thanksgiving. And hopefully, hindi lang sa misa. Kapag kakain kayo, do you say grace before meals? Diba? Honestly speaking, sa family mo, pag kumakain kayo, nag-grace before meals ba kayo? O kaya pala, without answering, para hindi na magkabukuhan. Diba? Hindi mo nga alam kung last week mo na yun. Right? O tapos, even grace after meals, it's a good practice na after yung grace after meals, always pray for the departed.
para hindi mo sila makakalimutan. Kasi surely, hindi mo makakalimutan kumain. At sana hindi mo makalimutan magpasalamat at may nakain ka. At para hindi mo na makalimutan ang kaluluwa, isunod mo na sila. May the souls of the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Right? Because in the future, pag naalala ng mga apo mo, sana may magkasal ka nila. So, yan ay nakuha natin galing kina Jesus. Lagi sila nag-grace before meals at nag-grace after. So, yun din yung main purpose ng ating pagsisimba. Although we're not doing it, kung hindi man every day, at least once a week. Nakaraos ka ng isang linggo, sana makaraos sa susunod na linggo. O kaya nga sabi ko, if you are not a faithful Sunday Mass goer, hindi mo na-appreciate siguro ang Eucharist. Or are you ignorant about it? Diba? Kasi it's one thing to be ignorant, it's another not to appreciate. Magkaiba po yun. Some people do not appreciate simply because they are ignorant. Katulad ng pagboto ng tama. Some people do not appreciate na ang pagboto ng tama ay mahalaga and it's a sacred duty simply because they are ignorant na your responsibility to God takes your responsibility for God's people. Is the Lord's Supper. Ito ang magandang picture ng Last Supper. Yung nakatingkayat sila. Hindi sila nakaupo at that time. Kasi they were already patterned after the Greeks in the triclinium. Kaya tinawag na triclinium, nakasandig parang Cleopatra. Ganon sila kumain. Diba? Okay? So makikita mo, at the eve of the Passion of the Lord, yun yung tinatawag natin Last Supper. Pero kaya siya tinawag ng last, hindi yun ang unang supper niya. They had other suppers. Pero itong Last Supper niya, it was a Passover meal. So it's called the wedding feast of the Lamb. At doon yung sabi niya, this is my body, this is my blood. Pero ang tinutukoy niya roon, hindi na symbol. Yung totoong katawan niya na ibibigay sa krus. It is also called the breaking of the bread, especially in the Gospel of St. Luke. Pag nakita mo na yung phrase, breaking of the bread, it refers to the early Christians celebrating the Eucharist, at the same time remembering the Last Supper to the Lord. Kaya nga, yung Emmaus story, di ba, yung mga nag-prex dito, meron pa po ka rin itong hindi nakapag-prex. Akasabihin, kasi wala po kami prex. Wala na po kung magagawa mo. So, makikita mo ano ang purpose ng prex. Diba? To build the parish as one family. Ate at kuya. Diba? Pero ate, kuya, pautang, tapos sinubanan si ate at kuya. Ano ba ang ate at kuya? Diba? So, justice. So, makikita natin doon sa story ng Emmaus meal, doon pinatunayan yung real presence of the Lord. Hindi nila nakita ang Panginoon, but the bread and wine was there. And that is the message of that Emmaus story. Dahil pag nagbibisa tayo, hindi mo nakikita si Kristo, ang nakikita mo ang demonyong parish priest natin. Diba? Na lagi nagpapaalala na sinungaling magnanakaw at makamanay tao. Diba? Kung pwede nga lang, nakatanong na lang kami. Para hindi, kaya lang kapapagpapala pa tayo, Halloween. Diba? This is my body, tumataas. Diba? So sana makita nyo rin na, at the Mass, we're not supposed to see the face of your pre-celebrating death. It is Christ acting in the person of the parish priest. Kaya nga, at the breaking of the bread, that is the real presence of the Lord.
Kaya yun yung malaking question mark ko sa maraming gumraduate ng Pres, pero hindi nagsisimba. They saw the Lord sa fiesta meal, but not in the breaking. Yan na sukatan lagi. Kung totoong nag-pray sila, they should have seen the Lord in the breaking of the bread at hindi doon sa fiesta lunch. That's a big challenge. Sabi ko, hindi magpipinaupan. So it's also called a Eucharistic assembly. Even when the priest celebrates Mass by himself, he's supposed to think of other people. Kaya nga, ideally, pag nag-celebrate yung isang pare, meron siya kasama. Pero just in case wala, kasi every priest is hindi naman required. Devotionally, you're supposed to celebrate Mass every day. Ako, pag hindi ako ang magmimisan, nagsisimba ako. Hindi yung dahil hindi ka magmimisan, hindi ka na nagsimba. That's the big question mark. Pari ka pa naman. Do you appreciate celebrating the Eucharist each day? Not necessarily ikaw ang magpre-preside. So, ibig sabihin yun yung appreciation of the Mass. Not even as a Sunday obligation. Yung daily Mass that is devotional. Personally, I give prime value yung mga nag-i-invite na opisina. Imagine, mag-break sila, yung 1-hour break, kakain sila ng 15 minutes, they will spend 30 minutes just to participate in the Mass. Diba? Kaya ako, laging pag-break hindi ako humihindi, ginagawa ko ng paraan. Kasi ito na nga gustong magsintay na hindi obligasyon. Why? Tanungin mo sila lahat, hindi kumpleto ang araw nila nang hindi sila nagsimba. Para din yung marami dito, hindi kumpleto ang araw nang hindi nag-Netflix. Tama? Okay. Sorry po. So, ang importante na, you know the word assembly comes from the Greek term assembleia. At anong assembleia? Is a gathering of the people for public service. In the Greek cities, every fortnight, every 2 weeks, magkagather sila na assembly just to vote kung sino ang pasok at sino ang ostracized. Kaya yun yung doon nanggaling na salitang ostracized is an ostracon. Kapirasong patcher, susulat mo doon sino ang tatanggalin sa city. Diba? Depende sa pipinamin yun. Diba? Ganun ang putuan nila. Diba? Kaya nga, to be ostracized means wala kang pakinabang o bad influence ka, i-chapuera ka. Yun yung sa Greek cities mo, every fortnight. So, ganun din yung idea. Diba? We are gathered together for public service. Kaya, pero hindi lang yung mga Greeks yun. Yung Israel, they always gather together as an assembly of the people. Kaya nga, may assembly of the elders. Iba pa yung assembly ng mga tao. So, ganun din ang meaning natin na church. We are the new Israel, gathered, called out of the slavery of sin pag nagsisimba tayo. Siya rin ay tinatawag na Memorial of the Lord's Passion, Death, Resurrection. Ang tawag po dito ay Paschal Mystery. The Passover Mysteries. Ibig sabihin, kaya yan din yung proclaim sa misa natin. Si Kristo namatay, siya ay ulit na buhay, siya ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya pagkanta naman ng choir, sa wakas ng panahon, hindi nagwakas ang kanta nila, sa wakas. Diba? So, ito pa tayo paalala sa atin. I remember we were always challenged. Are we sincere in that prayer? Na si Kristo namatay, na buhay, babalik siya sa wakas ng panahon. Pag nagwakas na ang pagnanakaw sa bansang ito, magbabalik na
si Kristo. Pero bago magwakas ang sa ito, simulan muna natin sa ating tahanan. Simulan muna natin sa ating parokya. Simulan muna natin sa ating samahan. So that's an idea that what we start small, we spread wide. So pinakamagandang Filipino term po dito ay nakaraos. Kasi pag sinabi mo nakaraos, sumuong ka sa kakatayan, pero hindi ka namatay. Buhay ka pa rin. Diba? Para din yung galing ka sa kalukuhan, ninenervyos ka, gising pa ang misis mo. Diba? Tapos biglang pagdating mo, may sakit ang misis mo. Kaya hindi ka na nga napagalitan. Sabi mo, ay, nakaraos. Nakaraos ka that night. Pero paano kung namatay siya at mumurtuhin ka? Araw-araw. Kailan pa kaya makakaraos? You get the point? So, yung Filipino term nakaraos means pag may hirap, may ginhawa. Makakaraos din. And that's what we always celebrate in every Mass. Na pagsimba natin, Lord, makaraos po sana ako sa aming parish priest. Pag narinig ko na naman sinabi niya ang mga sinungaling, magnanakaw at mamamatay tao. Importante po yan. Kasi my role. Kasi yun ang sabi ni Kristo, that none will be lost. Kaya nga, meron mag-asawa, sa taas ang asawa mo, ay Father, kaya mo siyang mahulog sa impyerno. Paano pag sinabi sa inyo, Lord, sundan mo sa impyerno, magsama kayo sa hirap at ginawa. Katapos ka na mahulog. So gusto ko rin po pumasok sa kalangitan. Kaya ginagawa ko ang trabaho ko. Okay? It's holy and divine liturgy. Kaya nga ito yung, alam niyo po itong picture na to, hinanap ko, nakita ko. First ko yan nakita, when my father died, meron akong uncle, binigyan kami ng mass card. Yan ang picture. Very striking. Right? Na ibig sabihin, naroon yung langit, narito ang lupa, narito ang purgatorio. And that's the church. Walang iwanan. Pag napunta ka sa langit, pinagdadasal mo yung nasa lupa. Sino ba yung napunta sa langit? Yung iba diretso, yung iba galing sa purgatorio. Tapos, maganda yung expression doon sa Old Lanoma Cemetery. Ako ngayon, bukas ikaw naman. You know, anong ibig sabihin nun? When I was young, yun yung tatawagin ng papa ko kasi pag mailig ako sumama sa libing-libing, diba? Tapos sabi nga pasahin ko yun, nakasulat doon, ako ngayon, bukas ikaw naman. Sabi, imagine ito yung patay. Siya ang nagsasabi mo, ako ngayon, bukas ikaw naman. Exactly. Kung gusto mong matigil ang pagsisinungaling mo, pagnanako at pagpatay, tandaan mo yun. Siya ngayon, bukas ako naman. Kung naniniwala ka sa kalangitan, that will make sense sa iyong pagsisimba. So, the word liturgy comes from Laton and Ergon. Laton, laiko, mga tao. Ergon is work. Sa physics nga, di ba? That's the unit of energy, work of work, earth. Di ba? Kaya pag pinagsama mo, yung assemblia is a public work. It's a public service. And when it's a public service, you are owned by the public. Kaya hindi mo pwede sabihin, wala kayong pakialam kung makapal ang pagmumukha ko. Because you are owned by the public. And you owe the public to be a good witness. Kaya nga ibinoto, nagtitiwala sila. Kaya i-apply din natin yan sa ating servisyo. Hindi ka nag-renewal para rumamparampan. That is for public. Kaya nga tayo nagre-renewal
as part of our responsibility to check na pag in-appoint namin hindi inutin part of the word. Kasi kami ang mananagot. Diba? Ano ang ginawa mo? Ikaw ang parish priest. Nag-approve ka na nag-approve para katulad ng accountant ng DepEd na pumirma ng hindi ni-review o di kulong ka ngayon dapat. Be answerable for what you sign. So, Christ continues the work of redemption through this public work. Kaya nga, it's not for us. It is for the people. Right? O kaya nga, si Kuya nga dito, bumaliktad, pinasisikatan lang tayo nito at the age of 77, kaya pa niya tumayo. Right? He's 77, pero ang bilis tumayo, hindi katulad ng iba sa atin, 17 pa lang, ganyan lang. Right? So, pinagdadasal mo ba yung physical health mo? O kaya nga, kung gusto mong excuse ka sa duty, pagdasal mo, magkasakit ka, absent ka, pwede excuse. Yan tamang excuse. Diba? Pag absent ka, dahil may sakit ka, hindi double pay. Pero kapag, double duty ang kapalit na. Sige. So, Eucharist is the center, it is the source and summit of Christian life. Ibig sabihin, pag nilagay mo siya sa gitna, doon ka sumasalo, doon mo rin dinadala lahat ng buhay mo. Yun yung ibig sabihin. And that comes from Vatican II. Immediately at the reform of the liturgy, bakit ginawa dialogical? Para ma-appreciate yan. Na pag pumunta ka sa pagsisimba, doon ang hugot mo. At pag nagsimba ka, lahat ng effort mo, doon mo rin dinadala. Kaya nga, source and summit of Christian life. At yun din yung source and summit of our public service. Hindi po madali mapunta sa public service. Kasi minsan sasabihin, minsan kahit sa pamilya tao yung din, simba ka na simba, pumamera ka rin naman. Isa lang nasagot ko. Tinuturuan ko yung mga MDG namin. Pag sinabi sa'yo ng mister mo na simba ka na simba, magpumahanga ka naman. Sabihin mo na, pasalamat ka, nagsisimba pa ako. Dahil kung hindi, matagal ka ng fertilizer sa mga. See? How to reflect? Diba? O kaya yung iba, ayaw na nila papuntay na mga misis nila sa akin. Kasi may sarap. Sacred mysteries. Ano ang kaiba ng mystery sa problem? Problems are solved, but mysteries are discovered. Which means, very mysterious yung 11 days na ubos ang multimillion. But now we have seen the problem. Get the point? So, ang mysteries na diniscover yan. Pero pag na-discover mo na, it becomes a problem. Then the problem can be solved. Okay ba? Does it make sense? For no sense at all. Diba? Everything is free. Right? So makikita natin, yung pagsisimba natin is mysterious. There are things we don't know. But pag nagsimba ka at nag-participate ka, whether may narinig ka sa homily o mata, nagdasal ka, the Lord spoke to you, you come out of the Mass having revelations. Paano mo haharapin ang problema mo? Paano mo aalagaan ang misis mo na unti-unti kang nilalasan? Diba? Mahirap no? Diba? Diba parang kala mo nga yung sa pulang araw, binaso na si Kerlet, pagpatulog lang pala, hindi na inom. Diba? Kasi buhay pa si Kerlet Diba? So, God makes His mysteries present to us through the Eucharist. Of course, not only to the Eucharist, in our prayer. When we ask for the Holy Spirit, diba? Lord, turuan mo nga ako ano ba sasabihin ko rito.
Diba? Para magtino ito. Sana ma-appreciate yan. Yung sasabihin ko. So, we always see the guidance of the Holy Spirit inviting us to discover God's message. Kaya, importante yung break. If you are so busy, walang break, saan papasok ang Holy Spirit doon? O tapos, dinagdagan pa ng Espiritu ng 4 cantos at patulong si San Miguel. Diba? So God makes His mysteries present to us. Holy Communion. Ano yung sabihin communion? Pakikisa. We are united with God, and we're still united with each other, and we're still united with those who are not physically present with us. Pag nagsisimba tayo. Ibig sabihin, kaya ang prayer hindi kaya my Father who art in heaven, diba? Give me this day my daily bread, our Father. That's something that was clearer to me nung na-assign ako sa Our Father College. The deeper meaning of the Lord's Prayer means to be inclusive. Mahirap po maging inclusive kasi ang tendency natin ay maging exclusive. When I was young, importante sa akin yung exclusive. Kahit sa damit, exclusively at Rustans. Diba? Pag hindi Rustans, ay chipi-chipi lang yan, nasa SM yan. Diba? Pero ngayon, Rustans hindi na rin exclusive. Yung ang mga exclusive sa kanila ay yung Murano. Yung pagtabasan mo, mapapamura ka sa laki ng presyo. Diba? Okay? Kaya nga, pag may maingay sa simbahan, ang advice ko, dalhin ng magulang sa 4th floor ng Rustans Makati, magbasag ng mga Murano, tignan ko kung hindi pagbalik ng bata disiplinado sa laki ng babayaran. Get the point? So, Holy Communion means hindi lang yung host. We are united with God. We are united with each other. Kasama nga ang kaaway mo. Diba? Kaya ang hirap magsimba na kasama mo ito yung ayaw magbayad ng utang sa iyo, pero ang dami na pang pera. Diba? See? Justice. Siya rin ay tinatawag natin Holy Mass. Kasi at the end of the Mass, in Latin, Misa is. At ano ibig sabihin ng Misa? Hindi po yung mesa ng Bisaya naging Misa. Hindi po. Pag sinabi ko Misa is, it is Mass. Ano po ang ba ang Mass? Yung dinikdik mo na mga inhapang na harina naging isang masa. It's just one. It is united. And it's united for mission. Diba? Palayasin ang mga peste sa lipunan. It's a mass. It's a must to be a mass in order to cleanse everyone. It could not be just one. It should be all of us. Kaya, useless na nagpapaalala tayo ng tamang pagboto, pero pagdating ng oras, mali pa rin ang pinuboto mo. Kaya nga, ang the best, bago mo ihulog ang balota, mag-cruise ka at sabi mo, Lord, sana po hindi ako mali dito, kasi kung sinadya akong mali ito, babayaran po ito sa purgatorio. That's the best prayer. Before voting. So, tama-tama, Mother of Perpetual yan, di ba? Every Wednesday, di ba? So, ibig sabihin dito, makikita natin that we all have a mission to spread the good news to everyone. Yun yung simula natin. Ang plataforma ni Jesus, plataforma ba ng buhay mo? Were you sent to give sight to the blind? O baka ang mission mo, bunagin ang mga nakakakita? Are you sent bigyan ng kalayaan yung nakakulong o ipakulong ang malalaya?
Tanungin mo sarili mo, ano ang plataforma ng buhay mo? Sa pamilya mo, sa opisina mo, sa eskwela mo, sa ano man sinalihan mo grupo. What is the platform of your life? Kaya yan din yun, strangely, hindi natin tinatanong ang plataforma ng mga kandidato natin. Paano ka magkakaroon ng mahusay na plataforma kung psychologically defective ka o kung addict ka? Anong platforma ang bibigay mo? Mag-addict-addict tayo lahat? O magbaliw-baliw na lang tayo lahat? Diba? So these are things that we need to check and straighten. Kaya it's a mystery of salvation that concludes with a mission. So, ang mission mo, hindi lang yung magsimba. Kasi yung doon sa pagsisimba, merong ibinibigay na mission. Kaya our vocation director sa Blessed Sacrament kami, the way we got attracted to him, si Father Gory Vasquez, he always ends the Mass with, the Mass is never empty. Which means to say, after this Mass, you have a mission. And after your mission, you will go back to Mass and be reminded of your mission. Which means, death is the end of your mission. Okay? The Eucharist, paano nakikita ang Panginoon, yung real presence of the Lord in the Eucharist, yung apat na item na yan. In the assembly, that's the purpose of the greeting. The Lord is with you. So sabi ng mga tao, if the Lord is with us, the Lord is more with you, Father. Which means the Lord is with all of us. O kaya lahat tayo, very inclusive. Second, hindi natin nire-record yung readings. Kailangan meron magbabasa. Kahit pa hindi maganda ang itsura niya, pwede hindi siya perfect, but striving to be perfect. O kaya, more or less, pag pumipili tayo ng ministers of the word, huwag naman yung mga bruha. Diba? Kasi, madidistract yung mga tao. Ayan na naman ang bruha, magbabasa ng salita ng Diyos, tapan na natin ang ating tenga. Diba? Parang yan yung unang balakid. Diba? So, pwede hindi tayo perfect, but more or less we try to be better persons to be effective. Para din sa marketing yan. Diba? Pag nagmamarket ka, huwag mo iharap yung mga pangit, iharap mo yung siyempre mga kaaya-aya. Diba? And then, God is in the sacred species, the bread and the wine. O kaya nga, yun in-expose natin dito, it's not just a host. It is the consecrated bread that has been transformed into the body and blood of the Lord. Father, wala naman ako nakita liquid doon. That's our faith, that in that host, it is the body and the blood. O kasi sabi nila, Father, kayo lang naman ang nag-drink ng blood. Kami puro body, wala kami patulak. Diba? So, nililinaw po yun that in that host, essentially, is the body and the blood of the Lord. Okay? O tapos, ito na yung minister, nakakalimutan dalhin ang mga hostya doon. Diba? Kumuha na lang sa sacristy, ipinamigay. Hindi na intindihan ang consecrated sa unconsecrated. Simply because was it ignorance or hindi natulungan? Kaya when there are ignorant people, hindi sila ang may kasalanan. Ang problema, yung teacher. Pag may problema ang teacher, kasi may problema ang principal. Kaya pinatahimik kayo ang ating mga principal. Diba? Okay? Tuloy po tayo rito. And then of course, in the minister, strictly speaking, in liturgical theology, it's just the priest or the bishop, not even the deacon. Pero ito, for purposes of reminding everyone, I feel it's not just in the presider, it's in all of us. Pero yung sa presider,
is because of sacred orders. Holy orders. Yun ang difference. So, sacramental presence. Pero in terms of the Lord present, the Lord is present in the whole church. I think that is taken care of by the assembly. Pero ako, para makita nyo lang na more than just the assembly, the Lord is present to you. If the priest is the altar Christus, sana yung mga minister din, ang altar Christus na mga tayo. Let's become another Christ. Okay? Ito po yung structure ng misa. Makikita mo kaya dalawa yung mesa. The table of the Word, the table of the Eucharist. Kaya nga, ito sana pang-leto. Yun pang-Minister of Communion. But for practicality, pag wala ang mga soldado, alangan namang dumating ang kalaban ng patay tayo lahat. So papadala mo na lang, pati na yung ministers of the Word could already give Holy Communion by special case. They are not installed for that, but for emergency, sino ang unang tatawagin mo? Siyempre yung mga filor mo, yung mga nag-undergo ng formation, parang by ranking. Kasi ranking by expectation. Diba? O kaya importante na when you are installed to ministry, kaya nga annual. Kasi yung laiko, limited ang kanya maiko-commit. Priority nga ang family niya. Ibig sabihin kung ma-reassign ka, di ba pwede kang mag-leave? Diba? Ang importante nagre-reflect ka, hindi yung nag-commit ka sa 11 na meeting, 12 absent mo. Anong gagawin natin? Gridan mo nga ang sarili mo, i-add mo ang presence mo, 0, over 12, ano yun? 0, o di 0 yan ang grade mo. Even in terms of attendance, meron akong parokya na napuntahan ako pagdating ko, parang may time card, nakapirma-pirma, eto Deco, eto Minister of Communion, eto ay mga sakrisan. Ano yan? Attendance? Pinapipirma? Bakit? Kasi maraming sinuhan. Nangako, hindi pumupunta yan. Pirma. Alangan naman, parang yung sa eskwela, ipirma mo ako sa attendance. Ano yan? Ghost employee? Ha? Dinala pa sa simbahan? Ghost employee? Diba? Bakit sa sweldo ka ba? Pag walang pirma? Wala naman tayo sweldo riyan eh. Pero ang sweldo niya sa kabilang buhay. Anumin mo sarili mo. Diba? Paano ka sisweldoan kung ikaw pa ang may utang? Kung naranasan mo kayo, wala ka sisweldo eh. Kasi kulang pa ang sweldo mo sa kinantas sa iyo, sa laki ng utang mo. So, liturgy of the Word, liturgy of the Eucharist. I hope you see those parts. In the liturgy of the Word, pag Sunday po ito, first reading. And then there is a response to that first reading. O tapos may kumanta ka, out of tune naman. Sa halip na makareflect ka, na-consume ka pa. Diba? O kaya importante, ayusin natin ang ating servisyo na we are serving well, hindi na pipuwisin ang ating customer. Right? Because the customer is always right. Right? And then second reading, finally, gospel. Right? O tapos, eto na, yung sabi ni po, kailangan ang homily 7 minutes. Paano naman po papasok sa 7 minutes yung catechism, liturgical theology, at lahat, which we are trying to compensate in every homily. So this helps. Assuming kayo rin na magsisimba sa akin, my homily will be shorter because I will simply say, katulad nung sinabi ko, di ba, tapos kagad, di ba, kaya nga, pagpasok ng principal dito kanina, sabi ko, pwede na tayo umuwi kasi yun yung cheese na pinaliliwanag ko.
Okay po ba? Tuloy pa, konti na lang. Ha? Meron pa ako 10 minutes. Ha? In time tayo. Kasi pag tumawag ang Panginoon, on time. Not earlier, not later. Liturgy of the Eucharist, it starts with the Eucharistic prayer. Alam mo po ba, in the Roman norms, dapat pag Eucharistic prayer, nakaluhod na ang lahat. Malalaman mo. Pero dito sa Pilipinas, nag-request na meron times na makatayo. Bakit? Kasi sa mga probinsya, ang mga chapel, wala namang luhuran. Buha-buhangin at luluwaran mo. Hindi naman nila alam na sa Roma na ganyan ang mga kapilya sa probinsya. So, ni-request na lang na luluhod na lang tayo doon sa consecration proper. Pero kung may lumuran naman at kaya mong lumuhod ka naman. Kasi minsan, kaya mong manlumuhod, di ka lumuhod, pagdasal mo, magka-problema at tuhod mo para hindi ka na obligado lumuhod. Get the point? Kasi yung iba, hindi ginagamit ang common sense lang po yun, hindi yung theology. And then of course, the liturgy of the Eucharist, yung concluding part niya is the Lord's Prayer. Alam mo na pag nasa Lord's Prayer, ang susunod na doon ay Holy Communion, may species, kung hindi man physical, spiritual communion. Bakit pag may mortal sin, hindi pwede mag-receive ng communion? Magtika ka muna. At hindi yung nasa kalagitnaan ka ng kapabuyan mo, nagkukumunyan ka. Yun yung purpose mo. It's not to ostracize, but it is to discipline. That let's try to be as worthy as we can. Yes, we're always unworthy, but somehow less unworthy to receive that communion. Tapos, minister ka, may kapit ka. Alright? Minister ka, korap ka. Alright? Minister ka, pinapatay mo unti-unti ang asawa mo. Killing me softly. Diba? So, and then conclusion, mission, misa est. Okay? So, we will close this talk with a reflection on this offering of the song. Tumahimik po tayo. Let's capacities. Tinawag mo kami, hindi dahil magaling kami, kung hindi ikaw ang nagbibigay sa amin ng kagalingan for us to be effective ministers, effective servers. Thank you for granting us this day, this opportunity. Makapag-reflect po kami lahat, not for ourselves, but for the people that we serve. We thank you, Lord, for the gift of the church. We thank you, Lord, for the gift of pastoral servers, the many lay people who sacrifice time, talent, treasure, trying to make a double time, serving their families, at the same time serving our communities. Help us to be devoted to you and as much as possible to reflect you wherever we are. This we ask through Christ our Lord. Amen. Okay, hindi pa po tayo tapos. Like sa amin, syempre meron tayong mga senior, ang mga members. That will be up to the discretion of your parish priest kung sila ay papatuloy o hindi. Personally, kasi sa amin, I would like to treat them as reserve officers. Kasi yung mga kaya mag-serve sa misa, pwede mag-serve sa misa. Pero yung itulak sila papunta sa mesa, hindi ko po gagawin yun. Kasi kung senior na, tapos masasakitin na, tutulak ko sa mesa, wala po tayong insurance sa parokya na kapag ikaw ay nagkasakit, sasagutin ka ng parokya. Diba? So kaya nga sabi ko, that's up to the discretion of your parish priest. Pero sana naman, mag-reflect din yung reserve ninyo kung kailan gusto-gusto na.
Ibig sabihin, pag magsiserve, may sakit ka. Pero pag mag-SM, malusog ka. Diba? Kaya nga, it's not something blanket. Diba? It is up to the wisdom of your parish priest to check that. Ha? O kasi sa akin, I would go for an 80-year-old na matino kaysa sa 18-year-old na ikutin. Ha? Ha? Ako yan ang principle ko. Kung malakas ka, kaya ko, hindi detrimental sa work, sa family, tuloy ka, regardless of age. Pero meron kasi mga parish priests, they are strict with the age. Diba? So, depende po yan. Diba? So, kung ikaw ay parishioner ko, magsiserve ka sa akin, huwag kang aantok-antok. Dahil ang pernas na bilog, natutulog-tulog, pagkukulungin ko sa loob ng aparador. Okay? Meron po ba mga katanungan? Ang mga katanungan ng reflection, meron po ba kayong insight? Hi, Father. Yes. Good morning. Ito po magkagal ko lang po gusto itanong clarification lang. When we are serving, tayo po ay nagsisigbi as lay ministers, pero hindi po tayo aware na ang mga Masons na penetrate ang lay ministers. Ang Masonry. So gusto ko pong tanong, ang member ba ng Masonry allowed to serve as a lay minister at mag-receive ng communion? Dapat kausapin mo ang parish priest mo yan. Number one, siyempre ang stance pa rin ng simbahan, Masons ay hindi sila, kasi ang problema ng Catholic Church sa Mason, they have secret rites that they are not going to open. And there are rumors na baka part of that is yung tinatapakan ng Biblia. You don't know. That is a mystery to us. Diba? So, at least sa lay minister, I think strictly hindi tatanggapin. Just to be sure, for prudence. It's not because may problema sila. Kasi ganito rin, we understand that some people, especially for practicality, join the Mason not for the faith of the Mason, but for the sake of practicality. So, nagiging compromise po yan. But in the end, lalo na pag-minister, you choose before Christ and Masonry. Yan. Kasi pwede kumikita ka sa Masonry, eh, pinili mo yan, pero at least as a minister of Holy Communion, hindi sabihin hindi ka minister of Holy Communion, hindi ka maliligtas. Kasi mas naiimpyerno ka na pinilit mo pumasok sa ministry, pero sinungaling ka. Okay po ba? Next. Okay? So we don't discriminate yung mga Masons, we welcome them into the church, but just not in the service of Minister of Holy Communion. Sa akin po yun, I don't know with your parish priest. Kaya yung guidelines, laging merong parenthesis doon. Upon the discretion of the parish priest, siya ang may final say. Kung halimbawa itong renewal, we agree sa ating vicariate, magkaroon ng renewal, lahat ng iba't ibang ministry, whether kakanta, magbabasa, sasayaw, para magkaroon ng unified. Okay? Yes, Kuya. Good morning, Madam. Ano lang ito, observation lang ito sa mga during ng Our Father natin. Hindi mo kasi uniform yung gesture ng mga Sa Lord's Prayer, maganda pa rin. ano po ba dapat? Ano ang dapat? Maganda po yan. Ganito yan. Yung oras na tinatawag, liturgically before mga pari natin. Kaya yung iba siguro, feeling nila, ay, parang masarap ganun. Tapos, ano yung naging rule? Diba? Whatever is acceptable dun sa community upon your discretion. Hindi naman yung
upon your discretion, gusto mo na nakatiwarik ka, di ba? Ikaw na ang nakatiwarik doon, sabi mo, ito ang discretion ko, hindi acceptable yun. Di ba? Which means, the proper gesture for Lord's Prayer, hindi siya tinakiyan na, ako ang rule ko, whatever helps you to pray, do it. Kung ganyan, nakakatulong sa iyan, pero kung nakaganyan ka na, makapal pa ang mukha mo, tanungin mo sa likod mo. Diba? Yun ang purpose mo. Anything that we do in prayer is supposed to affect our behavior. So, whether nakaluhod ka, nakatiwalik ka niyan, ang importante ang gusto ko, walang makapal ang pagmumukha sa nagkalasan. Does it answer? Kaya hindi ginawa lahat ganyan, lahat ganun, lahat nakaganyan. Diba? Binigyan ng freedom as long as accepted. Diba? Kasi minsan yung iba, baka ganun. Diba? That will be awkward. Meron pa rin sinusunod na certain standards. Diba? So if you want to do it that way, you want to do it that way, you want to do it that way, it's up to you. Tingin yung Father, gano'n katagal dapat mag-serve ang mga officers ng Levi's? Buti ka ay kapatay na. Forever, hangatayan. So, check. Ako po ang Spanish priest. Sa simbahan ka na lang at tumatanda. As long as you are strong, you are mentally healthy, psycho-emotionally healthy, hindi ka active, hindi ka psychologically defective, pwede kang mag-serve. Pero, yun na nga, we need prudence. Kasi yung kapatid ko doon sa parokya namin doon, diba, may lay minister na matanda. Diba? Tapos hawak niya si Borio. Bumaliktad, naalala niyo si Kuya rin ng 77. Okay lang kung kaya ni Kuya, tumayo. Pero yung sumabog ang mga hostya. Diba? Tapos ano yung expression ng kapatid ko? Naawa siya doon sa lay minister. Diba? Kasi syempre, lahat sila nagtulong-tulong. So, prudence, di ba? So, it's not a question of how long. It's a question of kaya lang. Di ba? So, if you are mentally healthy, psycho-emotionally healthy, spiritually healthy, physically healthy, pwede ka mag-serve. O kaya nga, yung atak mong may sakit, gusto mo pang madali ang buhay mo, ladala mo pa siya ng pensyon, hindi mo maalam na hindi madali mag-serve. Diba? So, it's up to the person. Diba? Don't even think na, anyway, okay, mas papakinabangan ka ng Panginoon ng buhay ka kaysa sa patay ka. Kasi marami ng patay na nagdadasal. Diba? You get the point? Diba? Let's use our common sense. Sometimes we ask questions na tayo rin naman ang sasagot. But that's good. Hindi po yung tanong ko. Ang tanong ko po, gano'n dapat Ang officer naman, again, depende sa samahan nyo. Diba? Ano ba ang sinusunod ng guideline? Ano ang sabi ng parish priest nyo? The difficulty sometimes ay kapag walang makukuhang kapalit ang parish priest, tetay ka kaya. Nag-alis ko na kakatay. Kaya Father, patay na ako. Wala na po ako magagawa. That is the answer. Sana makita nyo po rin na kung healthy ang inyong community, yung inyong samahan, laging ako na naman ang ako. Di ba? Di ba? Para ba? Isipin mo, hindi ba insulto yun? Na ikaw na lang ang laging magaling? Wala namang ibang magaling. Kaya nga yung attitude natin sa pagboto, wala namang ibang apelido. O kaya nga ngayon, tipid ang campaign. Ilagay mo na lang ang family name mo, fill in the blanks na lang kung anong posisyon. Diba? Mas tipid. Diba? It's the same. Diba? Sa simbahan natin, it's exactly the same people. Nagpalit-palit lang ng uniforme.
O kaya pagdating ng Christ the King, para silang rainbow bride. Diba? Diba? Kasi sabi ng parish priest, sa procession, isuot ang uniform. O kaya yung iba, may violet, may mocha, may puti, may blue. Diba? So, yan na, kaya nga, ano ang tayo ng breaks? To welcome everyone into the family and to make them work for the family. Para hindi naman, ako na ang nagluto, ako pa nagsaing, ako pa mamamalansya, ako pa lahat na lang ako, bida. Diba? So, sana naman yung mga kasama mo po yan will have a sense of justice to replace you. Pwedeng honorary member ka, pero hindi nakataling ikaw na lang ang may pasay. Diba? Okay? Tapos minsan din, sige po yan. So, Father, good morning. Clarification lang po ito. Kasi may nagtanong sa akin po. Yes. Interesado ko yan. May nagtanong sa akin na born again. Kung initik natin na communion ay parang gano'n din sa kanila. Kasi sa atin, No. nag-concentrate kayo eh. Yes. Allowed to concentrate their body on the Ito po yung ating faith sa Korean presence. The host can only be consecrated either by a bishop, a priest, not even a deacon. Kaya nga, yun yung ibig sabihin ng alter Christus. That the priest or the bishop acts in the person of Christ, consecrating the body and the blood. Tapos ano ang difference natin sa Orthodox? Tayo sa atin, yung consecrated remains consecrated, kaya meron tayong reserved sacraments, kaya meron tayong tabernacle. Sa Orthodox, as soon as the celebration is over, whatever is left over, that's no longer consecrated. Uubusin na nila. Pero tayo, meron kaya nga nag-adoration tayo, believing in the reserved sacrament. At ano ang purpose ng reserved sacrament? Para sa mga may sakit, para sa hindi nagsimba. Kaya nga, it's even advised, nire-remind kami, hindi kami kailangan mag-concentrate ng isang katerba na ginawa ng refrigerator ang tawag natin. Supposed to be, ideally, for every mass, kung ano lang ang i-consume, yun lang ang ubusin. Pero yung iba naman, okay yun ng pandemic. Because of pandemic times, bibigay mo. Pero ngayon, na-normal sila, ang tabernacle, hindi po refrigerator ng isang katerba na i-concentrate. Pwede mo lang gawin yan kung katulad sa part of pastoral service sa mga probinsya, kung hindi pa uso yung online, radio lang. Merong afternoon mass ang bishop, lahat sila ay may radyo sa kanilang mga probinsya, sa baryo, and then yung mga kaabags, helpers, ministers of communion, from the parish church, dadadala nila yung consecrated host, mag-liturgy of the word, mag-receive ng communion. That is what you call a priestless mass. Misa pa rin siya, pero walang pare, kasi may liturgy of the word, pero merong Holy Communion, ang wala lang ay consecration. Okay? So yun yung sa ating faith. We have one last two questions po kasi at the time na po. One here and another one here. Another question po, Madam. Ano rin ano po yung bibigay kami ng communion sa mga faithful? Meron kasi mga tao na hindi nagsisay na nagsasabi ng amen. Amen. Hindi po ba namin marinig na mag-amin sila or okay lang po na ibigay agad yung Kasi ganito po yan, that is the role of the priest. Nasabihin na ipaalala. Ibig sabihin, sana o kung may katekistan, hindi naman pwedeng every misa na lang, remind tayo ng remind, di ba? Kasi yun yung, palagay ko yun yung kaibahan if it's a community parish.
the same people are coming, you remind them once and for all na please mag-say na Amen. Diba? Kasi pag inabot ang body of Christ, Amen. Diba? So yun yung tinuturo sa atin. Kaya maganda rin sana kung mayroong NRG, yung ating mga bantay-bantay, yung mga usherette, sila na yung nagsasabi pag itinag-amin. Kasi pag niremind mo sa susunod, mag-aamin. Hindi yung, kasi katulad ng isang pare, nagbigay ng communion. Tapos, ang sinasabi na niya, 2 by 2, 2 by 2, hindi na body of Christ. Kasi sabi niya, pumila kayo ng 2 by 2. Diba? So, again, let's use our creativity and common sense. Siguro, maybe the commentator could remind, diba? Para po sa mga tatanggap ng komunyon, kung hindi po kayo pipig, sumagot naman po ng amin. Lalo na kung nagsilibyo po kayo. Diba? Kasi minsan, kaya ang mabuti nun yung nakamas, diba? Protected. Diba? Father, dapat daw dalawa na lang talaga. O sige. Father, sa tanong na lang po. Gusto ko lang po marami sa order of the mass. Meron pong first and second reading. Pag Sunday po yan, at solemnity. Po bakit po dapat tema? Ano sabihin yung bakit there was the first reading and second reading? Yes. Every Sunday. And ordinary day, first reading lang. Ano po pagkakaiba ng first and second reading in the Sige, I hope you got the question. Bakit pag Sunday and solemnity days, mas mahaba ang celebration? Kasi obligatory po yun. Diba? Kompleto. Yung ordinary day, abbreviated. Diba? Kaya matatanda yung profession of faith, yung creed. Diba? Tapos ang purpose ng first reading, second reading, it is supposed to be first reading from the Old Testament, and then yung Psalm, the second reading comes from the New Testament. Pag ordinary day, because meron po tayong cycle na year 1 and year 2. Sa everyday, unang pag-add, ang dinadaanan ay Old Testament. Pagdating ng even years, ang dinadaanan ay New Testament. So, ang set-up po ng ating lectionary, ang idea po ng pagkagawa ng lectionary, kung ikaw ay nagsa-Sunday Mass, in 3 years' time, madadaanan mo ang 4 Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Diba? Kung ikaw naman ay daily Mass goer, madadaanan mo ang Old Testament and New Testament, not totally, but a sizable amount in 2 years. Yan po ang purpose nun. Kaya ganito rin ang difference. Yung weekday, the first reading is not exactly tied up with the gospel. Unlike yung Sunday. In Sunday, kaya merong liturgical Bible study. Ibig sabihin, nagko-connect yung first reading, Old Testament, sa Psalm. Nagko-connect pa rin siya sa second reading at magko-connect siya sa gospel. Kasi thematic po yun. Unlike yung ordinary day, dinadaanan lang siya for the purpose na daanan. Tsamba na lang pag nagsabay. Okay? Father, kayo na po decide po. Kasi pag nag-overtime si Father, lalakmos tayo pa rin yun. Joke lang po. Kaya May extra tayo na tayo rito. may request dito, may request dito. Kayo po mag-decide natin ang last question. O sige, meron pa po ako. Sige, is this the last class? Ay, sige, before you. Hello, Father, magandang tanghali po. For clarification lang po, minsan may paglito eh. Minsan po, ang simbahan po ng ibang parokya, may helicopter. Ayong bilit Opo, pag nagsusubo po kami, Mabigyan. lahat yung aksidente po na lang alam. Yes. At ano lang po, ano po ang dapat namin gawin doon sa malaglag? Okay. That's important. Please listen. Diba?
let's follow the 3-second, 5-second rule. Diba? Depende kung saan natagdan. Diba? Kung malinis naman, diba? Pero hindi siya ang ibibigay mo. Ikaw ang susunod. Diba? Pero kung marumi naman, diba? Hindi mo tutununin yung marumi. Kaya sa iba, they have a water, diba? Parang yung lalagay nila doon, tapos lahat yung for disposal, iuhulog nila sa lupa. Ang problema, kung wala kang lupa, kumuha ka ng paso na may lupa, doon yung yakin. Kaya nga, you know, even in sa mga sacristy, meron tinatawag na sacrarium. Ano yung sacrarium? Yung lababo, pero ang sewage niya hindi mapupunta sa septic tank, mapupunta siya sa lupa. Kasi anything na ibinagay mo sa lupa, magdi-disintegrate na. So that's how to dispose. Or even in bringing communion to the sick. Diba? Paano kung biglang itinro? Alangan namang lupatin mo yung puke. Diba? Siyempre, kukonektahin nyo. Kaya nga, please be sensitive. Kaya pa bang kumain o hindi? Diba? You have to be responsible. Kasi pag inilabas yun, dapat ma-dispose mo siya properly. Okay? Does it answer? Okay po? Yes. Okay, Father. It is my personal question. Is there age limit in serving God? Yan nga yung sinasabi ko. Kasi parang na mismo po ang nagsabi sa akin. Isang parang nagmisa doon sa amin sa patran ko. Nung nagmimisa, sa akin nakapokus na katingin kasi ako lang puti po. Patapos sa misa, pinunta na ako at tinabigan ko, sabi, Brother Manny, what is your age limit here? Kasi nung araw pandemic, binagawa ko. Sabi sa akin, what is your age limit here? Sabi ko, Father, in God, there's no age limit. Pwede ko rin namin sagot na gano'n. Gano'n na lang kami nag-God. Pag nakikita kami, kinakawin na lang ang bahay namin. Ito po sasagutin ko yan. There's no limit in serving God, but serving God is not only serving as a minister. But, naintindihan niyo po ibig ko sabihin. Kaya ang sabi ko, let's use our common sense. Between an 18-year-old na inutil at 80-year-old na matino, pipiliin ko yung 18. Kaya nga may phrase upon the discretion of the parish priest. Aanhin mo naman yung bata pa pero inutil na. Diba? Parang katulad nung nagsabo ng host. Diba? O sa akin, ang limit ko, health, mental health, psycho-emotional health, physical health. That is our limit, not the number. Sa akin lang po yun. Your parish priest might have a different mind. O kaya hindi ko saklaw ang kanil. Kaya nga, yung ating guidelines are guidelines, not rules. Ibig sabihin, in the end, the parish priest must know better. Mapick up nyo po ba? O kasi minsan sa guideline, at the age of 70, dapat tumigil. But at the age of 70, pinatigil mo na, wala nang natira. Kasi lahat ng masisipag at matitino habang 70 na. Right? Okay? Satisfied na po ba? Sige. So, we have a closing prayer and I'll give a final blessing. Sino po rito ang sa age siya, pinakamatanda, higher than 77? Kasi kami dito si Kuya, 77. Ilang taon si Kuya? 81. Ayaw Kuya. Meron pa ang higher than 81. Sino po ang nagtinig ng closing prayer?
maganda ang aming pong pagtitipong ito. At sana po sa pag-uwi po namin ito, gabayan po ninyo kami na makarating po kami ng malwalati po sa aming mga mahal sa buhay. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ng inyong anak na si Kristo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, before the final blessing, ito po ulit yung principal natin. Nakakatuwa po. Thank you, Father, for a very informative discussion, and very informative to our living that. At sana po naman sa narinig ng mga guidelines at advice ni Father, sana po ay tumaliman tayo mag-serve kayo. Let us give ourselves with the hope and love to the liturgical celebration. Ano po? Okay. So, bago po si Father nakakaroon po tayo ng picturing, okay? Per Paris. Sa pagpapalagay per Paris. Okay? Ito na lang natin. Magbibigay ako ng final blessing para after the picture, pwede na lumabas. Kasi yung iba, hindi kaya na hagdanan, mag-elevator pa. Diba? Pero kung may paaka pa naman, gamitin mo na lang kung pababa ng ito. Mas madali bumaba ng impyerno. So, ang dami. Thank you po. And may Almighty God bless you all, your families, your endeavors, and your ministry. The Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you po.